Magandang umaga po at Merry Christmas and a happy, blessed New Year po sa inyong lahat. At isa pong malaking pribilehiyo na makapag-share po ako sa inyo ng salita ng Diyos ngayong unang araw ng taong 2025. Ang aking pong isi-share sa inyong talata ay buhat po sa Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi po dito, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyong salita na amin pong pag-aaralan at pagbubulayan ngayong umaga. Mangusap ka po, Panginoon Diyos. Magpalakas ka, Panginoon. Mag-encourage ka, Panginoon Diyos. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo ay pumasok na sa gate ng taong 2025. At hindi po natin alam kung ano ang mararanasan natin habang tayo po ay naglalakbay sa taong ito. Maaring sa ating paglalakbay, sa ating pagpapatuloy, dumanas tayo ng financial shortage para sa ating family, para sa ating ministry, and maaring dumanas tayo ng mga problema sa kalusugan, problema sa pamilya, at ano pang mga problema na maaari po nating maranasan sa taong ito. At maaring mayroon tayong karamdaman at maaring maranasan po natin na ang mga pagsubok sa ating buhay at mga pagsubok sa ating pong pananampalataya. Kaya po dapat po tayong maging handa sa ating pong paglalakbay sa taong ito. At kung paano po tayo dapat maghanda, yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. At dahil paano po kung ang ating paglalakbay sa taong ito, pagpapatuloy sa taong ito ay makaramdam tayo ng panghihina. Paano kung maramdaman natin, makaramdam tayo ng pagod? Paano kung makaramdam na tayo na gusto na nating mag-quit, ayaw na nating magpatuloy, gusto na tayong tumigil, at the worst is lumayo sa Panginoon dahil sa mga maaaring maranasan nating mga kahirapan. At hindi po malayong naranasan po ito ng mga Israelites noong sila po ay nasa pangangalat sa iba't ibang bansa. Ang sulat po na ito ay sinulat po ni Isaiah nang siya ay utusan ng Diyos na i-comfort ang kanyang bayan at i-encourage na magpatuloy dahil alam po ng Diyos na sila ay pinanghihinaan at maaaring ang kanilang expectation ay nandoon sa kanilang bayan ng Panginoon, but sila po ay matagal na naghihintay, ngunit hindi pa po dumarating ang pag-rescue sa kanila ng Panginoon. Kaya po sinulatan po sinabi po ng Diyos kay Isaiah na i-comfort sila. Doon po sa Isaiah chapter 40 verse 1. Kaya po kung sa ating paglalakbay, mga kapatid, ay sa taong ito bilang mga mananampalataya ay makaranas po tayo ng panghihina, ano po ang ating gagawin kung tayo po ay panghinaan?
sa ating pong paglalakbay. Una, maging malakas ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi po ng talata, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay nangagbabagong lakas. So nagpapalakas po sila. May mga Kristiyanong malakas ang pagtitiwala sa Panginoon, pero sila'y pinanghihinaan din po. Pero hindi po sila nagpapadaig sa panghihina. Nagpapalakas silang muli sa Panginoon. Ang ating pong aplikasyon dito ay huwag mag-focus sa panghihina. Huwag mag-focus sa panghihina. Mag-focus ka sa mga bagay na magpapalakas sa iyo. Mag-focus ka sa Panginoon. Mag-focus ka sa salita ng Diyos. Ano? So, lagi kang magpalakas sa salita ng Diyos. No? So, umattend ng worship service. Makipag-fellowship ka sa Panginoon. Makipag-fellowship ka sa mga kapatiran kung saan ang church mo dapat nandoon ka. Makipag-fellowship ka sa kanila. Huwag mong suportahan ang iyong panghihina. Nanghihina na nga tayo, pero susuportahan pa natin na parang hindi ka na makarecover, hindi ka na makapagpapalakas, lalo po tayong babagsak. And number 2 is maging matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi po doon, siya'y paiilan lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y magsisitakbo at hindi napapagod. Sila'y nagsisilakad at hindi manghihina. Ang tinutukoy po dito sa talatang ito ay mga Kristiyanong matibay ang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi garantisado na palaging matibay ang ating pananampalataya, mga kapatid. Lalo na kapag dumating sa buhay natin ang mga mabibigat na pagsubok at mga problema, humihina ang ating pananampalataya. Kaya hindi po garantisado na palaging matibay ang ating pananampalataya. Darating sa punto na tayo po ay panghihinaan ng ating pong pananampalataya. Kaya po dapat tayo ay mayroong matibay na pananampalataya. So ano po ang ating aplikasyon dito? Huwag kang lalayo sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Number 1 is have a personal time for God. And number 2 is regular time for Bible reading. Number 3, regular time for devotion. Number 4, regular time for Bible study. And number 5, regular time for worship service. Aatin ka palagi ng church. Huwag kang palaging absent sa worship service. Kasi dyan, sa lahat ng ito na sinabi ko, dyan titibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa taong ito, 2025, maging malakas tayo sa
pagtitiwala sa Panginoon, maging matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat tayo ay binigyan at pinalalakas kung tayo ay nanghihina. Katulad ng mga Israelites na nanghihina, pinalakas sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang manaming makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa encouragement ng iyong salita. At samahan mo po kami sa taong ito. Tulungan mo po kami, gabayan po kami ng banal na Espiritu sa aming pong paglalakbay ngayong taong ito. Patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.